wag na wag lang ako mawalan ng Maggie Magic Sarap. Sa unang hirit, bisyong totoo ang ng hirit, ang saya-saya. As a lawmaker also, kailangan din naman siguro na protektahan po natin ang interes at kapakanan ng taong bayan from public peace. Kailangan ensure po natin ang order dito po. Okay. Pero lagi po natin ina-emphasize, no, hindi po natin kinukurtail ang freedom of expression po. Yan, nirerespeto po natin ang karapatan ng bawat mamayan para magprotesta. Okay, linawin natin. So, kung walang parusa to, hindi ito isang krimen. Yes, Diba? no? Thank you very much for asking that. No, wala pong penalty clause po dito. Hindi po natin criminalize ang planking. Ang gusto ko lamang po na isama ito sa Code of Ethics sa paralan. Kasi sa mga eskwelahan, di ba, pag nag-enroll po tayo, meron ho doon manual, meron ho doon Code of Ethics, meron ho doon rules and regulation. Yun po, ang planking, isasama po natin ho dyan. Mga Code of Student Ethics, mga ganon. So, tuwing may rally lang, tuwing may kilos protesta. Opo. Wag itong isagawa. Okay, ang sinasabi ng ilan, bukod sa panukalang batas, sana sinabayin mo na raw, Kong, yung pag-revision na rin dito sa hinihiling nila yung oil deregulation law o yung pag-alis ng VAT sa mga petroleum products. Meron ka ba mga pending bills dyan na gano'n din ang karaingan? Yes, isa po ako sa mga author sa Kongreso right now para i-repeal na po ang oil deregulation law. Sapagkat ang layunin po nitong batas ay hindi po nangyayari. Hindi katulad po sa telecoms, di ba? Sa telecoms, yung big three po nila, Smart, Globe, and Sun, no? Nagko-compete, kaya bumababa po yung mga presyo. Unlike po dito sa telecoms, nag-uusap lamang po yung big three para sabay-sabay po nila itaas ang kanilang presyo at wala na po magagawa. Parang hindi nakatulong yung mga small player, no? Pagka may regulation na po tayo, katulad po ng Manila Water and Maynilad, hindi po sila kaya mag-increase na wala pong public hearing. Kailangan po nila i-justify sa atin, i-validate po nila bago sila makapagtaas. Ganun din po sana ang gusto ko pong gawin. Doon po sa tatlong oil companies, pumila sa atin, i-justify po sa atin, bago po natin, pahirapan po natin sila. Okay, reaction lang sinasabi ni Congressman, nasa linya pala, si Bayan Muna Party List, Representative Di Casino. Kong, good morning. Hi, Igan. Good morning. Nandito po si Congressman Winnie Castelo. Ganun ba? Good morning, Congressman Castelo. Okay, Good morning. Pinapaliwanag niya yung Anti-Planking Act of 2011, hindi naman krimen na may parusa. Pagbabawal lang ito pag may rally o kilos protesta dahil parang may panganib yata sa mga kabataan. Alam mo yung planking, para ka lang umupo, para kang tumayo. I don't see the point lang, ano. Kung ipagbabawal mo sa protesta, pagbawal mo na kahit saan. I mean, di ba? Di ko maintindihan ano ang bawal sa... ito, DC Kong na magpapaliwanag. Sa paghihiga, alam mo yung die-in, ano? Yung die-in... Hindi, ang planking pagdapa lang eh. Pag humiga ka na, sleeping na nga sabi ko ron eh. Planking dapa lang po, Kong. Dapa lang talaga yon. Hindi, dapa kahit nakatihaya yan, kahit nakataob, o kahit nakaupo ka sakali, dahil protesta yan, ano yan protesta yan Expression nila yon. Oo. Yung planking, nauso lang yan dahil sa internet, but it's basically paggamit mo ng katawan mo bilang simbolo ng iyong protesta, whether nakaupo ka, nakatihaya ka, nakapitin ka, nakatiwari ka, but it's your form of expression. Okay, Kong Castelo. Pag yan ang pinagbawal mo, di ba, ipagbawal mo na lahat ng forms of expression na nagpo-protesta. Okay, paliwanag ni Kong Castelo, ito po. I understand, Kong Ted, that you have to dramatize your protest to be effective. No, I am in unison dun po sa objective mo ninyo. I was once a student leader, sumasama rin po ako sa mga rally during my time sa UP, and when I was a counselor also, sumasama din po ako sa pagmarcha sa mga pagbukas po ng Kongreso. However, we cannot compromise, Ted, yung safety ng kabataan right now.
The very reason po na nililimita ko lamang po to sa mga estudyante sapagkat sila po ay vulnerable po dito. Meron naman po kasing batas sa mga adults yung pag magdi-disrupt po tayo ng peace. However, there are ways to express your grievances na hindi po mako-compromise ang safety ng mga bata. Ang akin lamang po dito, Kong Ted, no, ay pangalagaan po natin ang at ilayo sa pangamba ang bataan. At the same time, you are also expressing your grievances without any disruption. Kong Ted, last Well, point po. Well, ako, Igan, huwag naman natin insultihin yung ating mga estudyante. Tingin ko naman, matatansya nila kapag magpa-planking sila at delikado. I mean, hindi ka naman magpa-planking sa ibabaw ng tumatakbong jeep. Just like hindi ka susugod sa isang rally na alam mong ang katapat mo, delikado ang buhay mo. So, but for us to legislate yung isang form of expression, dahil lang sa takot natin, edi pagbawal na rin nga ho natin ang rally. Kasi yan, may talagang dulot na panganib. Yung mismong pagsasali sa isang na ang katapat mo, halimbawa sa demolition ng isang for community, ang mga tao dyan talaga nagbabarikada. May delikado dyan sa barikada, pero gagawin nila yan as a matter of defense. Para maproteksyonan yung bahay nila. Oo, yun, mas delikado sa planking yun. Yung pagbabarikada, kaya kung gano'n ang magiging lohika natin, ipagbawal na rin natin ang pagbabarikada. At yung ibang forms of protest nga. Okay. So, ngayon, nakakalungkot lang na ngayon pang anibersaryo ng martial law ito lumabas. Sabi ko nga, parang symbolic naman masyado. But anyway, pwede naman pagdebatehan natin sa Kongreso yan. Abangan ko na lang yung debate sa Kongreso, Kong. Oo. Salamat sa oras niyo po. Okay, sige. Salamat, Igan. Bayan mo na party list Representative Ted Casino. Nag-react ka doon sa kalsada. Yes, Ayan, nakahadapa na sila doon. Okay. Ang issue naman po dito, hindi lamang po yung pangamba sa mga estudyante, of course, yung inconvenience na nadudulot po nito. Sa Espanya, nakita mo natin, napakahaba po ng mga traffic as a result of the planking. Pwede naman ho talaga express ang ating mga grievances without disrupting the peace. Okay. Kong, maraming So, salamat. nandun pa rin yung epekto. Opo. One last point po, Sige po. kung pwede ako manawagan po sa mga kabataan at saka sa mga manggagawa. Ako rin po ay once upon a time na nagrarally po. Ako po ay kakampi po ninyo. Proprotektahan ko po ang inyong karapatan para sa malayang pagsasabi po ng ating sinasaluubin. At kung meron po magyuyurak po dyan, isa po si Winnie Castelo po na una pong lalabanan yan at protektahan po natin ang ating constitutional right para i-express ang ating freedom of expression. Abangan natin yung Anti-Planking Act of 2011 dyan po sa Kongreso. Maraming salamat kay City Representative Winnie Castelo. At yan po ating naging talakayan. Magbabalik po unang hearing. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit. One nutrient is not enough for brain development. So I give Hakobo New Gain